Tirik ang araw, ang init ng hangin ay parang apoy na humahaplos sa balat. Sa gilid ng kalsada, isang kariton ang marahang gumugulong. Puno ng bote, karton at mga lumang lata. Sa likod nito ay may dalawang tao, mag-ama. Ang ama na si Angelo, may edad na, payat, may mga bakas ng pagod at araw sa muka. Ang anak naman si Anthony, 12 taong gulang. Payat din, ngunit may ningning pa rin ang mga mata. Sa bawat takbang ni Angelo, ramdam ang bigat ng kahirapan. Pero higit doon, ang lakas ng pag-asa. Tay, pwede po bang huminto muna tayo? Ang init po, parang lalagnatin ako. Sige anak, magpahinga muna tayo dyan sa lilim. Umupo sila mag-ama sa gilid ng kalsada. Sa tabi ng poste, si Anthony pinupunasan ng pawis gamit ang laylayan ng kanyang lumang t-shirt. Tay, wala na po tayong tubig. Pwede po ba tayong humingi sa may restaurant doon? Tumingin si Angelo sa direksyon ng anak. Sa tapat lang ng kalsada, nandoon ang isang mamahaling gusali, La Justina. Isang kilalang restaurant na tinitirahan ng mga may kaya sa buhay. Ang mga dumadaan ay nakakotse, naka-Amerikana at mabango. Samantalang sila amoy araw at pawis. May mga kalyo pa sa kanilang mga kamay. Anak, baka mapaya tayo doon. Mukha pa lang natin, baka hindi tayo papasukin. Pero tay, tubig lang naman po ang hihingi natin, di ba? Hindi naman po masama yun. Napatigil si Angelo. Ang mga salita ng kanyang anak ay tumagos sa kanyang puso. Oo nga naman, tubig lang. Hindi ito pagnanakaw. Hindi ito pang-aabuso. Isa lang itong pakiusap mula sa mag-amang uhaw. Sige anak, subukan natin. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, huwag kang matatakot. Magalang tayong hihingi ha. Opo tay. Naglakad sila papunta sa La Justina. Habang papalapit, ramdam ni Angelo mga matang nakatingin sa kanila. Mga taong nakaupo sa loob. Nagtataka kung bakit may basurero sa harap ng mamahaling kainan. Pagbukas nila ng pinto, agad silang sinalubong ng malamig na aircon at ng malamig na tingin ng mga tao sa kanila. Hoy! Hoy! Saan kayo pupunta? Hindi pwede dito mga ganyan. Pasensya na po sir. Tubig lang po ang hihingi namin. Ohoy lang po ang anak ko. Tubig daw. Sa gripo na lang. Grabe. Pati sa restaurant na to. Pumapasok ng mga basurero. Napatungo si Anthony. Hawak ang laylayan ng damit ng ama. Nahihiya siya. Parang gusto niyang tumakbo palabas. Pakiusap po. Kahit isang baso lang, hindi po kami manggugulo. Ngunit bago pa sila tuluyang itaboy, isang babae ang lumabas mula sa loob. Si Mildred, ang bisor sa restaurant. Anong nangyayari dito? Bakit may sigawan? Ma'am, itong dalawang to, basurero po. Hingi lang daw ng tubig. Baka makasira ng imahe ng restaurant. At ikaw? Sa tingin mo, sira sa imahe ang pagtulong? Hindi po ma'am. Pero... Bigyan mo sila ng malamig na tubig. Ngayon na. Tahimik ang buong lugar. Naririnig lang ang lagaslas ng aircon at ang kaluskos ng mga baso. Si Angelo nakayuko, habang si Anthony ay nanginginig sa iya. Lumapit sa kanila ang waiter. May inis sa muka, pero inabot pa rin ang tubig. Maraming salamat po. Salamat po ate. Walang anuman iho. Ingat kayo sa daan ha. Ngumiti si Angelo bago sila umalis. Tumingin siya kay Mildred. May ngiti ng pasasalamat, ng galang at ng kababaang loob. Salamat po sa kabaitan ninyo. Hindi po namin makakalimutan to. Habang palabas sa mag-ama, may ilang mata pa ring nakatingin sa kanila. Ilan ay may pangahamak, ilan ay may awa.
Ngunit para kay Angelo, sapat na ang isang basong tubig at ang isang pusong marunong maawa. Paglabas nila, huminga siya ng malalim. Nilingon ang anak at ngumiti. "O ayan anak, hindi lahat ng mayaman ay masama. May mga marunong ding tumingin sa mahirap na may respeto." "Tay, kapag yumaman po tayo balang araw, gusto ko rin pong tumulong sa mga uhaw." "Balang araw anak, baka nga hindi mo alam. Minsan, ang tubig na ibinibigay natin, siya palang magpapatubig sa kinabukasan natin." Habang papalayo sila, sumiklab ang liwanag ng araw sa kanilang likuran. Parang sinag ng pag-asa. Wala silang kamalay-malay na ang simpleng kabutihan ng araw na iyon ang magbubukas ng pinto patungo sa buhay na hindi nila kailanman inakalang magiging kanila. Kinabukasan, sa isang tahimik na umaga, naglilinis si Angelo ng kariton nila. Ang anak niyang si Anthony ay nag-aayos ng mga bote. Maingat na isa-isang hinuhugasan sa poso. Ang araw ay tila mas maaliwalas kaysa kahapon. Marahil dahil sa isang basong tubig na ibinigay ng kabaitan. "Tay, ang dami nating nakuha kahapon na. Baka makaipon tayo ng pambili ng bagong gulong ng kariton natin." "Oo anak, konti na lang. Pag may sobra, bibili rin tayo ng bagong tsinelas mo ha." Ngunit bago pa man sila makapagsimula muli, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng kanilang barong-barong. Mula rito, bumaba ang isang lalaki na ka-Amerikana. Matikas, maayos, at halatang galing sa mundo ng mayayaman. Ang mga kapitbahay nagsilabasan. Bihira silang makakita ng ganoong mamahaling sasakyan sa lugar nila. "Tay, baka po hinahanap tayo ng pulis." "Wala naman tayong ginagawang masama anak. Huwag kang mag-alala." Lumapit ang lalaki. Maayos siyang umiti at magalang na nagsalita. "Magandang araw po. Kayo po ba si Ginoong Angelo Santos?" "Opo, ako nga po yun. Bakit po?" "Ako po si Attorney Justin Morales. Abogado po ako ni Don Ramon Velasquez." Napakunot noo si Angelo. Hindi niya kilala ang pangalan, pero parang may kung anong kilabot na gumapang sa kanyang dibdib. "Pasensya na po attorney, pero parang hindi ko po kilalang sinasabi niyong Don Ramon." "Maaaring hindi po ninyo siya nakilala sa pangalan, pero kilala niya kayo. Ayon po sa dokumentong iniwan niya, kayo ang lalaking tumulong sa kanya 5 taon nang nakakalipas nung inatake siya sa puso sa kalsada, malapit sa may bunga." Nang marinig iyon, tila nagbalik sa alaala ni Angelo ang isang eksena. Isang matandang lalaki, nakahandusay sa tabi ng daan, halos walang makialam. Siya lang ang lumapit doon. Tinulungan, pinainom ng tubig, at dinala sa ospital gamit ang tricycle ng kapitbahay. Siya pala yun. Hindi ko alam na mayaman pala siya. Akala ko, isa lang siyang matandang pagod sa init." Sa testamento ni Don Ramon, malinaw na nakasulat na ipinagpapasalamat niyang ginawa ninyo. Wala raw kayong hininging kapalit, kaya ngayon, nais niyang ibalik sa inyong kabutihang iyon. Binuksan ni Attorney Justin ang isang brown envelope at inabot kay Angelo. "Narito po ang dokumento. Sa bisa ng kanyang huling habilin, ipinapamana niya sa inyong kalahati ng pagmamay-ari ng kanyang negosyo, kabilang ng restaurant na La Justina." "Ano po? La Justina? Yung restaurant po sa May Ayala?" "Opo, yun nga po. Simula ngayon, kayo na po ang co-owner. At bukas, maaari na po kayong dumalo sa formal na turnover sa opisina." Nabitawan ni Angelo ang envelope sa gulat. Parang nabingis siya sa sariling paligid. Ang kariton, ang mga bote, at ang mga basurang nakakalat ay biglang nagmukhang maliit sa harap ng balitang iyon. "Tay, ibig sabihin po, mayaman na tayo?" "Hindi ko alam anak, pero kung totoo man to, baka ito lang sagot sa dasal natin dati pa." Si Attorney Justin ay ngumiti ng magalang at nagpaalam. "Makakaasa po kayo, Ginoong Angelo.
Tutulungan ko kayong ayusin lahat ng papeles. Huwag po kayong mag-alala. Illegal po ang lahat ng ito. Maraming salamat po, attorney. Hindi ko po alam kung anong nagawa ko para karapat-dapat ako dito. Ang kabutihan po ninyo ang nagdala nito. Minsan, hindi kailangang mayaman para mag-iwan ng marka sa puso ng iba. Pagkaalis ni Attorney Justin, tahimik lang ang mag-ama. Tinitigan ni Angelo ang mga bote sa kariton, habang si Anthony ay nakangiting hawak ang sobre na may dokumento. Tay, kung may restaurant na tayo, ibig sabihin po, makakakain na tayo ng masarap araw-araw. Hindi na po tayo maghahanap ng tira-tira. Anak, hindi ibig sabihin ng kayamanan tapos na ang laban. Mas malaking responsibilidad kapag may hawak ka ng ganito. Pero oo, siguro, hindi na tayo magugutom. Kinuha ni Angelo ang sobre at tinitigan nito. Sa papel na iyon, nakasulat ang bagong kabanata ng buhay nila. Mula sa amoy basura, patungo sa amoy ng mamahaling pagkain at respeto. Tay, babalik po ba tayo dun sa restaurant? Oo anak, pero hindi para magyabang. Babalik tayo para magpasalamat. Dahil doon nagsimula ang lahat. Isang basong tubig at isang mabuting puso. At sa ilalim ng araw na iyon, habang tinatanggal ni Angelo mga kalawang sa kanyang lumang kariton, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi niya alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya sa loob ng La Justina. Pero sigurado siya sa isang bagay. Sa araw na iyon, hindi lang dugo ng kahirapan ang dumadaloy sa kanyang ugat, kundi kabutihan na nagbunga ng biyaya. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, pumunta si Angelo at Anthony sa Ayala. Ang dating mga amoy basura na baro ay pinalitan ng malilinis na damit na ibinigay ni Attorney Justin. Sa kanilang mukha, bakas pa rin ang hiya at kaba. Ngunit sa kanilang mga mata ay may bagong pag-asa. Tay, grabe, ang daming ilaw dito. Ang linis ng daan, parang walang basura. Oo anak, dito pala yung restaurant, La Justina. Huminto sila sa harap ng malaki at magarang gusali. Sa itaas, nakasulat sa gintong letra ang pangalan La Justina Fine Dining. Ang mga taong pumapasok ay puro mayayaman, naka-Amerikana, nakatakong, may mga mamahaling sasakyan at siya lang ang tanging may kariton na nakaparada sa gilid. Tay, baka mapalayas tayo. Buka tayong basurero pa rin eh. Hindi anak, wala tayong masamang gagawin. Papasok tayo. Kasi ito raw ang sabi ng abogado. Isa na raw tayo sa may-ari nito. Pumasok silang mag-ama sa loob. Pagbukas ng pinto, tumigil ang ilang waiter. Ang bango ng loob. Halimuyak na mamahaling pagkain at malamig na aircon. Ngunit naputol iyon ng mga bulungan. Sino tong mga to? Amoy kalye ah. Baka namamalimos. Dapat palabasin na agad. Lumapit ang isang manager, si Kimi, ang mahigpit at mataray ng tagapamahala ng restaurant. Nakapamewang at may malamig na titig. Excuse me? Hindi po ito public place. Kung tubig lang ang kailangan ninyo, pwede sa labas. Hindi po pwedeng pumasok dito ang mga basurero. Tay, sabi ko na po eh. Uwi na lang tayo. Pasensya na po ma'am. Pero pinapunta po kami dito. Ako po si Angelo Santos. At ano naman ngayon kung ikaw si Angelo Santos? May reservation ka ba? Tumigil ang lahat ng waiter. Ang ibang customer ay napatingin din. Lalo na nang mapansin nilang umiiyak na si Anthony sa kahihiyan. Mga ganyan talaga. Nagkukunwaring may appointment. Baka nga magnanakaw pa. Security? Dalawang guard ang agad lumapit para palabasin sila. Ngunit bago pa sila mahawakan, biglang dumating si Attorney Justin. Teka lang, bitawan niyo sila. Natigilan ang lahat. Ang manager na si Kimi ay napalingon. Agad nagbago ang tono. Attorney Justin, pasensya na po. Akala ko lang. Akala mo mahirap, kaya walang karapatang pumasok? Kimi,
Gusto kong ipakilala sa iyo ang bagong co-owner ng La Justina, si Ginoong Angelo Santos at ang anak niyang si Anthony. Parang nahulog ang buong restaurant sa katahimikan. Ang mga waiter na kanina'y nangungutya, biglang yumuko. Si Kimi halos di makatingin. Pasensya na po, Sir Angelo. Hindi ko po alam. Wala yun, ma'am. Alam kong trabaho lang ninyo. Hindi ko rin inakalang dito ako mapupunta. Kahapon lang, nag-aabot ako ng bote sa basura. Ngayon, andito ako. Ang mga waiter ay sabay-sabay na yumuko bilang paggalang. Ang manager na si Kimi ay halos maluha sa iya. Si Anthony naman ay nakatingin lang sa paligid. Hindi makapaniwala sa mga nakikita niya. Tay, ang ganda dito. Parang langit. Pwede ba akong umupo sa upong may kutsyon? Oo anak, upo ka. Diyan mismo sa mesa ng mga mayayaman. Umupo sila mag-ama sa gitnang mesa, ang dating lugar na bawal sa kanila. Isang waiter ang agad nagdala ng malamig na tubig. Ngunit ngayon, may ngiti sa kanyang muka. Sir, tubig po. At pasensya na po sa inasal namin kanina. Salamat. Huwag mo na isipin yun. Lahat naman tayo. May pinanggalingan. Habang umiinom ng tubig si Angelo, hindi niya mapigilang mapangiti. Naalala niya ang unang beses na pumasok sila dito. Pawisan, gutom, at nanghihingi lang ng baso ng tubig. Ngayon, binibigyan na siya ng respeto at karangalan. Simula ngayon, Sir Angelo, ikaw na po ang bagong partner ng La Justina. At ayon sa hiling ni Don Ramon, gusto niyang ipagpatuloy ninyo ang pagbibigay ng libreng pagkain sa mga batang lansangan tuwing linggo. Gagawin ko yan, attorney. Hindi ko hahayaang mawala ang kabutihan ni Don Ramon. Dahil kung hindi dahil sa kabutihan niya, baka hanggang ngayon, naghahalukay pa rin kami ng basura. Lahat ng tao sa loob ay napatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi na siya mukhang basurero. Mukha siyang isang taong busilak ang puso at marangal ang hangarin. Sir Angelo, pasensya na talaga. Hindi ko kayo tinrato ng tama. Paghingi ng sorry ni Kimi. Ang mahalaga, natuto tayo. Walang mayaman o mahirap sa kabutihan. Ang respeto, yan ang tunay na yaman ng tao. At sa paglipas ng ilang minuto, unti-unting nagbalik ang sigla sa restaurant. Ngunit iba na ngayon. May bagong simula, bagong kwento at bagong may-ari. Ang magamang basurero ay hindi na basta mga tagalinis lamang ng kalsada. Sila na ngayon ang tagapangalaga ng isang lugar kung saan nagsimula ang isang kabutihan. Isang basong tubig na nagbunga ng buhay na pagbabago. Isang linggo matapos ang pagbisita nila sa La Justina. Formal nang ipinakilala si Angelo Santos bilang bagong may-ari. Ang dating basurero na umiiwas pumasok sa mamahaling lugar, ngayon ay may sariling opisina sa loob nito. Sa tabi niya, hindi kailanman nawawala ang anak niyang si Anthony, ang kanyang inspirasyon at lakas ng loob. Anak, hindi ko pa rin talaga mapaniwalaan. Dati tinataboy tayo dito. Ngayon, binabati tayo ng mga tao pagpasok natin. Oo nga tay, lahat po ng waiter nakangiti. Akala ko nga kanina artista ka eh. Ngumiti si Angelo at tinaplos ang buhok ng anak. Bago pa man siya naupo sa opisina, biglang pumasok si Attorney Justin. Dala ang ilang mga papeles. Magandang umaga, Sir Angelo. Ito po ang mga dokumentong kailangan nating lagdaan para maayos na mailipat ang kalahati ng shares sa pangalan ninyo. Salamat po, Attorney. Pero bago ko permahan to, may gusto lang sana akong ipakiusap bilang bagong may-ari. Ano po yun, Sir Angelo? Gusto ko ipagpatuloy ang hiling ni Don Ramon. Tuwing linggo, gusto kong magbukas tayo ng libreng kainan para sa mga bata at matatandang walang tirahan. Hindi kailangan ng reservation. Basta gutom, papakainin natin. Dahil doon ay napatahimik si Attorney Justin sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti siya. Bakas ang paghanga sa mukha. Napakaganda pong idea niyan, Sir Angelo. Sigurado ako matutuwa si Don Ramon kung nasaan man siya ngayon.
Habang nag-uusap sila, pumasok si Kimi. Ang manager na minsan ay nanlait sa mag-ama. Ngayon, maayos na ang kilos niya, marangal at magalang. Sir Angelo, narito na po ang mga staff. Lahat po ay handang makinig sa inyong mga bagong patakaran. Lumabas si Angelo sa opisina. Sa gitna ng restaurant, nakahani ang lahat ng waiter, cook at service crew. Tahimik silang nakatayo. Naghihintay ng sasabihin ng bagong boss. Magandang araw sa inyong lahat. Alam ko, hindi ako sanay magsalita sa harap ng ganito karaming tao. Basurero lang ako noon. Pero kahit ganun, may natutunan ako sa kalsada na lahat tayo may halaga. Tahimik ang lahat. Ang ilang crew ay nakayuko. Tila napapaisip sa sinabi ng bagong amo nila. Mula ngayon, gusto ko maging bukas ang La Justina sa lahat. Hindi lang para sa may pera, kundi para sa mga gutom at pagod na tao. Gusto ko maging lugar ito ng kabutihan, hindi lang ng karangyaan. Sir, ibig sabihin po, kahit mahirap, pwedeng pumasok dito? Oo, basta marunong rumespeto at marunong magpasalamat. May lugar sila rito. Nagpalakpakan ng mga staff. Kahit si Kimi ay hindi mapigilang mapangiti. Tila napawi ang dating takot at kahiyan sa puso niya. Sir Angelo, salamat po. Pasensya na po sa nakaraan. Mula ngayon, tutulungan ko po kayong patakbuhin ng La Justina sa paraang gusto niyo po. Salamat, Kimi. Ang pagbabago, hindi yan nagsisimula sa kayamanan, kundi sa puso natin. Lumipas sa mga araw at unti-unting nagbago ang takbo ng restaurant. May isang espesyal na araw bawat linggo. Tinawag nila itong araw ng kabutihan. Sa araw na iyon, libre ang pagkain para sa mga batang lansangan, matatandang pulubi at mga driver na walang makain. Si Anthony mismo ang mga nag-aabot ng pagkain, habang si Angelo ay naglilingkod sa mesa. Tay, ang dami pong batang masaya. May nagpapasalamat po sa akin kanina. Sabi nila, ngayon lang daw sila nakakain ng spaghetti. Yan ang gusto kong makita, anak. Hindi pera ang sukli ng kabutihan, kundi ngiti ng mga taong natutulungan mo. Habang pinagmamasdan ni Atty. Justina mag-ama, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Nakilala niya na ngayon kung bakit pinili ni Don Ramon si Angelo. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Walang basurero sa mundong marunong magmahal. Ang yaman ni Angelo ay hindi ginto, kundi puso. Marahang sabi ni Justin sa kanyang sarili. Sa hapon ng linggo, matapos ang araw ng kabutihan, nakaupo si Angelo at Anthony sa labas ng restaurant at hawak nila ang lumang kariton. Hindi para magkalakal, kundi bilang paalala kung saan sila nagsimula. Tay, wag na po nating itapon tong kariton. Gusto ko pong alalahanin kung saan tayo nanggaling. Tama ka, anak. Ang taong nakakalimot sa pinanggalingan, naliligaw sa pupuntahan. At sa pagtakip ng araw, kumislap ang mga ilaw ng La Justina. Isang restaurant na dating para sa mayayaman lang, pero ngayon, tahanan na ng kabutihan at pag-asa. Ang magamang dating basurero, ngayon ay ilaw na ng mga nagugutom. At patunay na minsan, ang pinakamalaking kayamanan ay ang puso ng tao. Lumipas ang 3 buwan. Ang La Justina ay kilala na ngayon bilang restaurant ng kabutihan. Araw-araw, may mga taong pumapasok hindi lang para kumain, kundi para makaramdam ng pag-asa. Si Angelo ay naging inspirasyon ng marami. Ang mga dating basurero, driver at tindero ay may trabaho na sa restaurant. Ang lahat ng ito ay bunga ng kabutihang isang beses lang niyang ginawa. Isang pagtulong na hindi niya inakalang babalik sa kanya ng ganito kalaki. Isang hapon, habang nag-aayos ng papeles si Angelo sa opisina, pumasok si Atty. Justin, dala ang isang lumang sobre. Sir Angelo,
May natira pong dokumento sa safe ni Don Ramon. Hindi ko po alam kung bakit ngayon lang ito lumabas. Pero ayon sa tagapangalaga ng estate, para raw ito sa inyo. Sa akin? Opo, at nakasulat dito, basahin mo ito mag-isa. Kinuha ni Angelo ang sobre. Marahan niyang binuksan. At doon na may isang sulat na nakatiklop. Lumang papel. Ngunit malinaw ang mga titik. Mahal kong Angelo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Marahil naguguluhan ka kung bakit ikaw ang pinili kong tagapagmana. Anong ibig niyan sabihin? 50 taon na ang nakalipas. May isang batang lalaki akong pinabayaan. Isa siyang anak sa pagkadalaga ng isang babaeng minahal ko, ngunit di ko napangasawa. Nang mamatay siya, ang bata ay dinala sa isang mag-asawang mahirap sa probinsya. Ang apelyido niya, Santos. Nanlaki ang mata ni Angelo. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang binabasa ang sumunod na linya. Ang batang iyon ay walang iba, kundi ikaw, Angelo. Nabitawan ni Angelo ang papel. Parang huminto ang mundo. Ang dating basurero, ang lalaking tinulungan ni Don Ramon noon, ay siya palang mismong anak na matagal na niyang hinanap. Anak ako ni Don Ramon? Lumuha si Angelo, hindi dahil sa kayamanang minana niya, kundi dahil sa pagmamahal na matagal niyang hinanap na ngayon lang niya natagpuan. Kahit huli na. Sir Angelo, okay lang po ba kayo? Attorney, hindi ko alam kung iiyak ako o matutuwa. Ang taong tinulungan ko noon, ama ko pala. Tahimik si Attorney Justin. Niyakap siya ni Angelo bilang pakikiramay at pagbati. Siguro, kaya ako tinulungan ni Don Ramon noon kasi alam niyang dugo ko ako. Pero higit doon, tinulungan niya ako dahil naniniwala siya sa kabutihan. Lumabas si Angelo sa opisina. Dala ang sulat. Pagkakita sa kanya ni Anthony, agad siyang nilapitan ng kanyang anak. Tay, umiiyak po kayo? Bakit po? Anak, may nalaman lang si tatay. Yung taong nagbigay sa atin ng restaurant na to, siya palang tunay kong ama. Ibig sabihin po, may lolo na ako? Oo anak, pero huwag kang malungkot. Kahit wala na siya, iniwan niya tayo ng kayamanang hindi kayang pantayan ng pera. Ang pagkakataong tumulong sa iba. Yumakap si Anthony sa kanyang ama. At sa sandaling iyon, parang naroon din si Don Ramon, nakangiti sa langit. Sa mga sumunod na taon, mas lumaki pa ang La Justina. Hindi lang ito naging restaurant, kundi tahanan ng mga taong gustong magbagong buhay. May mga scholarship, libreng pagkain, at trabaho para sa mahihirap. Si Angelo ay tinaguri ang basurerong may gintong puso. At si Anthony, paglaki niya, ay naging chef sa parehong restaurant. Tay, natupad ko na po ang pangarap ko. Ako na po ang head chef ng La Justina. Mabuti anak, huwag mong kakalimutan. Ang bawat plato ng pagkain dito ay dapat may kasamang kabutihan na. At sa paglipas ng panahon, ang kwento ng mag-amang dating basurero ay naging alamat ng inspirasyon. Marami ang natutong magmahal, magbigay, at magpatawad dahil sa kanila. Dahil minsan, isang basong tubig lang ang kailangan para mag-umpisa ng kwentong kayang baguhin ang buhay ng marami. At sa bawat kislap ng ilaw ng La Justina, tila nariyan pa rin ang ngiti ni Don Ramon. At ang dalawang mag-amang dati basurero, ngayon ay tunay na mayaman sa puso. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all.
Peace out.